Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa book ni Samuel. At nandito na po tayo sa chapter 5 ng First Samuel. At napag-aralan po natin kagabi yung tungkol po sa dito po sa buhay po ni Samuel. Nakita natin kung paano po siya lumaki, kung ano po yung kanyang naging trabaho, 'di ba, doon po sa tahanan po ng Diyos, no? Napakaganda po ng kanyang role, na kahit sa murang edad po niya ay tinuruan po siya, 'di ba, ng mga gawain na para sa Lord or sa glory po ng Panginoon. Siya po yung nag-open, 'di ba, ng door na kung saan ay yung mga priest ay makakapasok po sila at makakapag-perform po sila ng kanila pong tungkulin, and at the same time maging doon po sa mga tao, 'di ba, na nais pong tumawag sa Panginoon. At nakita rin po natin na maging yung kanya pong tulugan ay malapit po sa kaban ng Tipan, At kung titignan po natin ay ang mga tao, 'di ba, na supposed to be ay malapit sa tahanan ng Lord, malapit doon po sa presence ng God, ay tiyak na mapapabuti sana, 'di ba, yung kanila pong mga buhay. Lamang nakita po natin yung dalawang anyo, 'di ba, ng mga tao na naglilingkod sa tahanan po ng Diyos, yung mga totoo at saka yung mga hindi, na nagsisignifies doon po sa mga anak nitong si Eli. At nakita rin po natin na kinuha po ng mga Philistines yung kaban ng Tipan, Yung kaban ng Tipan ay hindi po ito yung Diyos mismo na si Yahweh, kundi ito po yung kinaroroonan, 'di ba, ng mga bato, 'di ba, maging yung tungkod nitong si Aaron, na nakita po natin na nakalagay po doon, na nagsisignify doon po sa mga batas, 'di ba, ng Diyos. At tinuruan po sila ng Panginoon na i-guard po ito, na anuman po yung mangyari, 'di ba? Pero nakita po natin na dahil po doon po sa kapahangasan, 'di ba, ng mga Israelita sa kapanahunan po na ito, especially yung mga anak po nitong si Eli na nagsisilbing mga priest sa tahanan po ng Lord, they think na kapag dadalhin po nila yung kaban ng Tipan, nasa sa kanila po yung approval po ng God, nasa sa kanila po yung pagsama ng Diyos. Pero nakita natin na hindi po ganun yung nangyari. Mas importante po sa Panginoon yung pagsunod, at hindi yung pagmamanipula, 'di ba, sa Diyos, doon po sa nais po nila, 'di ba, na mangyari. Gusto po nilang magkaroon po ng tagumpay without even asking God kung ano po yung kanila pong mga gagawin. They act in their own way. Kinuha nila yung kaban ng Tipan kasi sa tingin po nila, kapag karga po nila yon, kapag kasama po nila yon, ay magkakaroon po sila, 'di ba, ng tagumpay. Pero hindi ganun po yung nangyari. Nakita po natin na natalo po sila ng mga Philistines, at ang masakit pa dito ay kinuha po nila, 'di ba, yung kaban ng Tipan. Makikita lamang po natin, mga kapatid, that no one can manipulate yung Diyos na ito, na si Yahweh. Hindi po pwedeng kuhanin lang siya sa kung ano yung nais, 'di ba, ng tao. At madalas ganyan po, maging sa kapanahunan po ngayon, ang ginagawa ng mga tao. They think na mapapasunod po nila si Yahweh. They think na kapag bit-bit po nila, 'di ba, yung kanila pong mga Bible, even in their life of disobedience,
magkakaroon po sila, 'di ba, ng kanila pong mga ninanais, no? Mas importante po sa Panginoon yung pagsunod sa kanya. So titignan natin dito po sa chapter 5 ng 1 Samuel kung ano po yung mga mangyayari sa kaban po na ito ng tipan ng Diyos, no? Dinala ang kaban sa templo ni Dagon, no? Tignan natin. Mula sa Ebenezer verse 1, ang kaban ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod, no? Sa kapanahunan po na ito ay makita po natin na yung mga lugar po na ito ay under sila, doon po sa mga pamamahala ng mga Filisteo. At nakakatuwa lang, nakatulad po ng Gaza, nandyan pa rin yung lugar po na ito ng Asdod, no? Ewan ko po sa inyo kung kayo po ay nakarating na doon, pero ako ay hindi pa, no? Hindi ko pa natapakan, 'di ba, yung lugar po na yon. Pero dito makikita po natin na itong Asdod po na ito is part of their of their place, kung kaya't dinala po nila itong kaban ni Yahweh, kaban ng Diyos sa lugar po na ito. Ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos, small letter D, yung nakasulat po dito na si Dagon. So si Dagon po yung kinikilala po nilang Diyos, at automatically, 'di ba, sa tagumpay na nakuha po nila sa kanila pong pakikipaglaban dito po sa mga Israelita, ang gusto po nilang i-alay dito po sa kanilang Diyos ay yung Diyos ng mga Hudyo, o yung Diyos ng mga Israelita. It is a very good present supposed to be para dito po sa Diyos-Diyosan nila na si Dagon, sapagkat ipinakita lamang ng kanilang pagkilala sa Diyos na ito, yung katagumpayan, 'di ba, na ibinigay niya sa kanila. Nagtagumpay kasi sila sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Titignan natin kung anong mangyayari. Some of us are very familiar with this kwento, pero ulitin po natin sa oras po na ito ng ating pong pag-aaral. So sabi dito, at inilagay sa tabi nito, no? Nilagay sa tabi nitong si Dagon yung kaban, 'di ba, kaban ng Diyos, yung iniingat-ingatan ng mga Israelita, no? Magmula pa doon po sa bundok ng Sinai, nung ibinigay po sa kanila yung tablets na kinasulatan ng mga batas ng Diyos, or yung 10 utos, maging yung mana, 'di ba, na kinuha po nila bilang remembrance nila sa pagbibigay ng Diyos sa kanila ng kanila pong makakain, at maging yung tungkod po ni Aaron na may bulaklak, Ingat-ingatan talaga nila ito, pero nakuha po ito ng mga Filisteo, at ito nandito na siya sa kung saan ay itinabi po siya dito po sa kinikilalang Diyos ng mga Philistines, walang iba kundi si Dagon. Sa pangalan pa lang, Dagon. Sabi dito, kinaumagahan, sabi dito, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. May siyempre pagpasok po nila, siguro very religious po yung mga tao po na ito, yung mga Philistines po na ito. So kinaumagahan nun ay maaring pumunta po sila para mag-offer, or gawin po nila yung kanila pong ginagawa, 'di ba, na pagsamba. At nakita po nila itong kanilang Diyos ay nakasubsob sa harap, sabi dito, ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kaya binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. Binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. So kung makikita po natin, mga kapatid, yung Diyos po ng Israel, yung Diyos na si Yahweh, He exists without even human intervention. Makikita natin dito na, 'di ba, walang
Hindi katulad nitong si Dagon, nung nasubsob siya, hindi na niya kayang bumangon, no? Maraming mga ganyan sa kapanahunan po natin ngayon na nire-represent ng Diyos-Diyosan na si Dagon, no? Binubuhat nila, 'di ba? Dinadamitan nila kasi hindi nga niya kayang magdamit, no? At yung iba, 'di ba, ay tinatapal-tapalan, 'di ba, kapag nahulog at nagkaroon ng gasgas, 'di ba, yung mga ganon, pinupunas-punasan kasi uncapable yung Diyos-Diyosan po na ito. One thing lang na makikita po natin sa Diyos ng Israel, nag-i-exist siya kahit without even human intervention. Walang tulong, 'di ba? Walang tulong na manggagaling sa tao. Wala lang talaga, no? Hindi katulad ng mga dinudiyos, 'di ba, ng mundo po na ito. Kayang kaya ng tao na gawin kung ano yung gusto niya doon sa gawang tao din, 'di ba? Nililok ng kamay ng tao, sabing gano'n, nandito sa scriptures, pumunta siya sa bundok, pumutol siya, 'di ba, ng kahoy. Yung iba ay ginamit niya sa panggatong, yung iba ay naglilok siya ng Diyos na kanyang sasambahin, no? Walang buhay, uncapable. Yung iba naman ay makikita po natin na talagang grabe lang talaga, yung pagsalansang na ginagawa ng tao sa Diyos. Man-made, 'di ba? Human-made yung kanila pong mga dinudiyos. Kaya sabi dito, binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. So, sa mindset po nila, maaring yung si Dagon na dinudiyos po nila ay maaring nahanginan lang o may nakatabig sa kanya kaya siya nasubsob, no? One thing na makikita pa rin po natin dito, kahit doon po sa area na kung saan ito po ay lugar ng mga enemies, nakikita pa rin po yung kapangyarihan ni Yahweh. No? Nakikita pa rin yung kapangyarihan ng Diyos na ito, no? He can control. Na-control nga niya yung labanan, 'di ba? Na-control niya kung sino yung mananalo. Pinanalo po niya itong mga Philistines sapagkat ang pagsalansang na ginagawa po ng mga Israelita ay talagang sukdulan, no? Nagbigay po siya ng tagumpay dito po sa mga Philistines at ipinapakita niya, nagwo-work siya mismo sa lugar ng mga enemies na ito kung gaano po siya ka-powerful, no? Yung dinudiyos nila ay talagang sumubsob, dito po sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Yung kaban ng tipan, uulitin ko, hindi po siya si Yahweh. Ito po ay representation, no? Ito po ay representation doon po sa kanyang pagkadiyos sapagkat nandun po yung kanyang mga utos. Ganun po siya nagpapahalaga, 'di ba? Wala lang talagang makakapantay sa mga laws ng God, sa mga batas ng Diyos, no? Doon sa mga ibinigay po niya na tuntunin sa tao, kahit po yung dinudiyos, no, ng kahit sino man, kahit sila pa yung mga dignitaries o nanalo, 'di ba, sa labanan, ay hindi po may kukumpara sa kapangyarihan nitong si Yahweh, no? Verse 4, nang magbalik sila kinabukasan, so maaring sabi nila, nahulog lang ito, 'di ba? Maaring natabig or whatsoever. Kawawa naman yung Diyos nila. Ang kasi ang pagkakaiba ng Diyos na si Yahweh, kapag tinanggap po siya ng tao, magsasubmit yung tao, 'di ba? Under his power, under his authority. Samantalang dito po sa mga Diyos-Diyosan, kaya madali mong ma-identify kung ito ba ay Diyos-Diyosan. Yung tao yung mas authoritative. Yung tao yung mas powerful. Kunyari nananalangin siya sa Diyos na ito,
ayon doon sa kanyang kagustuhan. No? Kung gusto niyang manalo, sabihin niya, pananalunin mo ako, 'di ba? Panalunin mo ako. Siya po yung nasusunod. At yung Diyos-Diyosan, siya po yung ginagamit po nilang kasangkapan, 'di ba? Sila yung nasusunod sa kanilang Diyos-Diyosan, no? Sabi dito, kinabukasan, nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon. So nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kaban ng tipan. May nakikita natin na kahit doon po sa area po na ito, ipinapakita po ng Diyos na itong si Dagon ay incapable, no? Kung ito ang ikukumpara, 'di ba, sa kanya, walang-wala ito, isinusubsub lang niya ito, 'di ba, itong dinodiyos nila na si Dagon. At ito pa yung matindi, ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol. 'Di ba? Walang pwedeng gumawa nun sa kanila. 'Di ba? Kasi dinodiyos po nila ito. Sa lahat ng mga Filisteo, sa kapanahunan po na ito, sa lugar po na yon, dinodiyos nila itong si Dagon. Pinag-aalayan nila ito, 'di ba, ng kanilang mga offering, no? At yung possible, yung lahat ng best ay ibibigay po nila, 'di ba, dito po sa Diyos-Diyosan nila. No, lamang nakita po natin na hindi lang siya nakasubsob, kundi putol-putol na. 'Di ba, yung sabi dito, yung ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Sino ang pwedeng gumawa nito? Sino yung pwedeng magbigay ng ganito pong disrespect sa kanilang Diyos-Diyosan? Pero makikita natin, mga kapatid, 'di ba, na unang-una sa lahat, wala itong buhay. No, pangalawa, makikita po natin na dahil nga sa walang buhay, hindi niya kayang ipagtanggol, 'di ba, yung kanyang sarili. Nakaka-amaze lang kung papaano po maging sa kapanahunan po natin ngayon, sinasamba po yung mga ganitong mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? Yung sinasabi po nila na ito po ay anong tawag doon, yung image, no? Image ng Diyos, no? Na kung titignan mo ay wala talaga siyang life, walang buhay, tapos sasambahin mo, no? Sasambahin ng tao, pupunas-punasan, luhod-luhuran. Hindi ko lang maintindihan yung logic na ginagawa ng mga ganitong klase po ng mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa bahay nga may mga ganyan din na mga Diyos-Diyosan, no? Nagkahulog-hulog na, napuno na ng stapler. Napuno na ng Scotch tape. Yung mga ganun, nawalan na ng ulo, nawalan na ng kamay. 'Di ba? Napaka-powerless niya, tapos sasambahin, no? Sasambahin siya. Grabing deception. Yung nangyayari maging sa kapanahunan po natin ngayon. Ito, putol-putol na yung kamay. Paano na yon? Sabi dito, 5, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga pari ni Dagon at ang lahat ng sumasamba sa Asdod ay hindi tumutungtong kahit sa may pintuan ng templo nito. Kasi baka matapakan nila yung kamay ni Dagon, 'di ba? Baka matapakan nila yung ulo ni Dagon. Grabing sorry for the word, no? Pero grabe lang talagang katangahan. 'Di ba, yung I'm sorry for the word, no? Pero sa mga ganito pong mga sumasamba, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan, ay talagang yung may deception, no? Grabe po yung kanilang deception. At maaring tayo din ay galing po sa ganito pong klase po ng pagsamba, upon hearing, 'di ba, yung katotohanan po ng Panginoon, nakita po natin yung kanilang
power, yung kanilang powerless po sila. 'Di ba? Wala po silang kayang gawin. Kaya nga yung mga iba, 'di ba, pag may mga calamities, binibitbit po nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, pinapayungan. Grabe naman. Itong si Yahweh, hindi siya ganun eh. Saan natin siya makikitang nagpabitbit siya, 'di ba? Saan natin siya makikita? Nangunguna siya. Nangunguna siya doon po sa kanilang paglalakbay, no? Nire-represent po yung araw kapag yung ulap, 'di ba? At yung liwanag kapag sa gabi naman sila maglalakbay, no? Walang human intervention yung Diyos natin na ito. So do not think na kaya po nating i-manipulate si God, 'di ba? Kayang i-manipulate ng tao si Lord. Kasi kahit doon po sa areas ng mga enemies, nagpapakita po siya, 'di ba, ng kanyang power. Sabi dito, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at kanilang karatig bayan. Sila'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. So itong mga taga-Ashdod, sapagkat, 'di ba, kinuha po nila yung kaban ng tipan, sa tingin po nila ay mapapabuti po sila kapag yung kaban po ng tipan na ito ni Yahweh, kung saan nandun po yung representation, 'di ba, ng kanyang mga batas, mapapabuti po sila. Lamang hindi ganun po yung nangyari, no? Nakita natin na itong si Yahweh ay kumikilos po siya maging doon po sa kanilang lugar, no? Natadtad, sabi dito, ng bukol yung mga taga-Ashdod, yung mamamayan ng Ashdod bilang parusa ni Yahweh. 7, dahil dito ay sinabi nila, kailangang alisin natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita sapagkat pinarurusahan niya tayo at ang Diyos nating si Dagon. Ganun po yung ginawa nila, no? Instead of repenting, nakita po nila yung power ng God po na ito. Nakita nila, 'di ba, kung paano po siya kumilos na maging yung kanilang dinudiyos ay hindi po siya nananalo, 'di ba, dito po sa Diyos ng Israel, no? Na si Yahweh. At ang resulta ng kanila pong pagtingin, instead na mag-repent po sila, kailangan nilang i-eliminate. Kailangan nilang alisin itong si Dagon, 'di ba, sa kanila. No, sounds familiar din sa buhay ng mga mananampalataya sa kapanahunan po na ito, na kung saan ay marami po yung gustong mag-eliminate sa Diyos sa buhay po nila. Kasi hindi po nila magagawa yung kanila pong mga gusto kapag ang Diyos, 'di ba, kasama nila. Kapag ang Diyos nandyan, 'di ba, within their yung kanilang existence, no? Kung nandyan siya sa tabi po nila, gusto nilang i-eliminate, gusto nilang tanggalin, 'di ba, para maging malaya po sila. Ganyan ang ginawa ng mga taga-Ashdod, no? Ang kanilang nasa isipan ay kailangan matanggal itong kaban ng Diyos, 'di ba, ng mga Israelita, kasi nagbibigay po ito, 'di ba, ng problema po sa kanila. Nagbibigay ito ng problema, 'di ba, sa kanila. Kaya sabi dito, ipinatawag nila ang mga pinuno ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel, no? Magmula nung dumating itong kaban ng Diyos dito sa lugar natin, maring sinabi po nila, nagkaletse-letse na yung buhay natin, no? Nagkaroon na tayo ng mga ganitong klase ng mga sakit. Marami silang mga 'di ba, mga superstitious belief, no? So maring napag-compare po nila yung sitwasyon po nila noong wala pa yung, in the first place, bakit kasi nila kinuha, 'di ba? Sabi ko nga kanina, ito ay maaring trophy nila sa Diyos-Diyosan nila, no, na si Dagon, sapagkat nanalo po sila
sa kanila pong pakikipaglaban, no? So nagmeeting sila, nag-usap-usap itong mga pinuno ng mga Filisteo kung ano yung dapat nilang gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Nagkaisa silang dalhin iyon sa lungsod ng Gat. At very familiar din sa atin to, no? Nadadaanan natin, no? Kapag tayo po ay nagtitrip, no? Diyan sa mga lugar na yan. At magpasangga ngayon, nandito pa, no? Yung lugar na ito, no? ng Gat. Sino yung taga rito? Diba si Goliath, no? At ganun nga ang kanilang ginawa, no? Ngunit, ang lungsod na yon ay pinarusahan din ni Yahweh. So sabi nila, i-try natin ulit sa isang lugar. Baka doon mag-work. No? Doon mag-work na instead na parusa yung ating matatanggap, baka pagpapala naman. No? I-try natin. No? Parang yung ginawa nila Balaam at Balak, di ba? I-try natin sa ibang lugar. Baka magiging powerless na itong Diyos-Diyosan ng mga itong kaban ng tipan, no? Pag inilipat natin ito ay magiging powerless, 'di ba, yung Diyos ng Israel, no? Parang parang mga magic lang, no? Sabi dito, ngunit ang lungsod na yun ay pinarusahan din ni Yahweh, nagulo ang buong bayan sapagkat natadtad rin ng bukol ang mga taga roon, bata man o matanda, no? May problema pa rin, no? Kung hindi nagkiklik dito sa lugar ng Ashdod, hindi rin magkiklik dito sa lugar ng Gat, anong gagawin, ano? Anong gagawin dito sa kaban, 'di ba, ng tipan, ni Yahweh, no? Sabi, dahil dito dinala nila sa Ekron ang kaban, no? Ilipat natin ulit, baka po pwede, no? Ngunit tumutol ang mga taga roon. Sabi nila, dinala nila rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. So nagkaroon na po ng takot itong lugar po ng Ekron, no? Dahil nga sa nangyari dito po sa Ashdod, dito po sa Gat, no? Ngayon, sabi na wag ninyo ditong dadalhin yung kaban, 'di ba, ng Diyos. Ayaw nila, ayaw nilang tanggapin sapagkat sa tingin. So it speaks lang talaga, mga kapatid, even in the areas ng mga enemy, kung gaano ka powerful itong Diyos na ito, 'di ba, na si Yahweh, no? Sa tingin maaring sa side po ng mga Israelita sa kapanahunan po na 'yon, na hindi alam kung ano na yung nangyayari, kung ano nang nangyari doon po sa kaban ng Diyos. Without their knowing, ang Diyos po ng Israel ay kumikilos sa pamamagitan po ng kaban na ito. Ipinapakita po niya kung gaano po siya ka-powerful in the midst of doon po sa mga enemies ng Israel. So sabi dito, kaya nakipagpulong sila sa mga Filisteo at kanilang sinabi, alisin ninyo rito ang kaban ng Diyos ng Israel. Ibalik ninyo ito sa pinanggalingan bago tayo mamatay lahat. Bago tayo mamatay lahat. So yung pagpaparusa po ni Yahweh, 'di ba, yung sabi dito na natadtad sila ng bukol. Maybe it leads to some people or to some degree na nagkaroon po ng death. Kaya makita po natin dito na sabi niya, bago tayo magkamatayan lahat, ibalik ninyo sa Israel. 'Di ba, yung kaban ng Diyos, no? Yung kaban ng tipan ng Diyos. Sabi dito, gulong-gulo ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. So, yung sinabi ko nga kanina, na upon seeing yung power ng God, upon seeing, 'di ba, yung mga ganito pong mga nangyari sa buhay po nila, they can repent They can repent sana. At makilala na yung Diyos na ito ay higit na powerful kaysa sa dinudiyos nila. Lamang hindi ganon yung kanilang response. Ang response po nila, alisin, tanggalin, 'di ba, yung kaban na ito ng Diyos at ibalik
'di ba, sa Israel. Ang mga natirang buhay, sabi dito, ay natadtad ng bukol. So nagkanda-kandamatayan, ano? Abot hanggang langit ang paghingi nila ng saklulo. So matindi yung sakit, 'di ba, na dumapo sa kanila, sapagkat hindi lamang po yun masakit, kundi talagang naglilid po ito, 'di ba, sa kanila pong kamatayan. So let's continue, chapter 6. Makalipas ng 7 buwan, so 7 months na pinagtiisan nila yung ganito pong klase, 'di ba, ng sitwasyon. Mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasauli niyon. Sumangguni sila, dito po sa kanilang mga spiritual leaders, kung ano ba yung gagawin. Kasi instead nga, ulitin natin, instead nga na magbigay po ito sa kanila ng comfort, magbigay ito sa kanila ng pride, 'di ba? Magbigay ito sa kanila ng blessing, maaring makipagbarter itong mga Israelita na madalas ginagawa, maging sa kapanahunan po na ito, na talagang ibabarter nila yung kung ano yung meron sila, makuha lang nila yung kaban ng tipan na ito na iniingat-ingatan po nila, na nagsisignify doon po sa presence ng Diyos na kanila pong kinikilala, pero walang ganong nangyari. Walang ganon. Instead, naging problema, nagdulot po ito, 'di ba, ng problema sa kanila, nagdulot ito ng problema sa kanila. Kahit naman sa kapanahunan po na ito, mga kapatid, 'di ba? Kapag ang buhay ay hindi na isuko sa Panginoon, tapos nandiyan ang Lord, 'di ba, na laging nagko-convict, nandiyan ang Lord na laging nagbibigay ng warning. Problema ito ng mga unrepentant people, at ang pinaka source po na gagawin po nila is tanggalin ang Diyos, 'di ba, sa buhay po nila, ganitong ginawa ng mga Filisteo. Ang sagot ng mga pari at mga salamangkero, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan, at hindi na parurusahan. So automatic naman 'yan sa mga pagan belief, na makikita po natin na kapag sila po ay nagkasala, 'di ba, ay nag-o-offer po sila, kahit naman ang Lord, 'di ba, ay may mga ganito pong klase din ng requirements, na meron yung mga pang ransom, pang redeem, 'di ba, sa kanila, in their place ay magbibigay po sila ng ransom, dito po sa mga ginawa po nilang mga pagkakasala. So napakaganda ng suggestions ng mga pare. Tama lang naman 'yon, kasi kasalanan naman talaga yung kanilang ginawa na kinuha po nila. Siguro ganito yung pattern nila, ng kanila pong pakikipaglaban, na kung sino yung dinudiyos ng mga nations na kinakalaban po nila, tapos natatalo po nila, kukunin lang talaga nila yung pinaka mataas, 'di ba, na itinataas ng mga grupo po na yun. Walang iba kung hindi yung kanilang Diyos, at dinadala, 'di ba, doon po sa kanilang lugar as an offering, 'di ba, dito po sa dinudiyos nila, na si Dagon. At tignan natin kung anong mangyari. Itinanong nila, anong handog ang pambayad sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol, at 5 hugis daga. 5 hugis
daga, no? Kasi bukol yung ano nila. Tapos ito yung kanilang napagkaisahan. Isa para sa bawat haring Filisteo, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, hari man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. No? May mga daga pa, no? At sabi dito, parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos, marami silang din Diyos, at sa buong bayan. Papaano po ba pararangalan si Yahweh? Papaano po ba dapat bigyan, di ba, ng pagpaparangal? Paano ba gagawin ng mga Filisteo yung sinasabi po ditong parangalan ninyo si Yahweh? Sa atin mga kapatid, paano po natin siya pinararangalan? Paano po natin, madalas sabihin natin, parangalan nawang yung pangalan ni Yahweh, pararangalan kita. Pero paano ba talaga, di ba, yung pagpaparangal na dapat ibigay, di ba, dito po kay Yahweh, no? Hindi lang siya sabi ng mga priest na ito, dapat magbigay kayo gold ito, gold. Gagayahin nila yung bukol, yung daga, magbibigay sila, 10 pirasong ginto, sabing ganon, gaano kaya kalaki, di ba, yung kanilang mga bukol, tapos gagawa po sila ng ganon, gagayahin po nila, pati yung mga daga, sabi dito na nagpapahirap, di ba, sa kanila. Kasi kapag may bukol ka na, masakit, di ba, may mga sakit, automatically, hindi ka na makakapagtrabaho. Maraming maaantala, di ba, na nagawain. Ang problema nito, lahat sila ay nagkaroon, di ba, ng bukol. Napakahirap na sitwasyon po nito, no? Kasi sabi dito, nagpapahirap, di ba, sa kanila. Yung bukol na hindi naman masakit, hindi naman yun magpapahirap, di ba? Hindi naman yun magpapahirap sa tao. Pero yung masakit na siya, masakit, kaya sinabi dito, nagpapahirap, problema talaga nila ito, di ba? Yung karamdaman po na ito, no? Napaka amazing lang na may pati daga ay nagpapahirap din, di ba, sa kanila, no? Naisip ko lang, di ba, na kasi kapag marumi yung lugar, di ba, dumadating yung mga daga. Kapag pansinin mo yung bahay na malinis, di ba, mas marami yung daga na nagkukubli, di ba, doon po sa maruruming mga lugar, no, or doon sa mga hindi masyadong nililinis, hindi lang daga kundi maaring maging mga ahas din, no. Dito maraming daga diyan sa baba, naririnig yung kanilang yung kanilang mga sounds minsan, no? Nakakatakot din, pero alam mo yun, nagpapahirap din ito sa kanila. So gagayahin nila ito ngayon as sabi dito, you offer po nila dito po kay Yahweh, at with the command na dapat nilang parangalan itong si Yahweh. So paano ba pararangalan itong si Yahweh, no? Naisip na po na paano natin siya pinararangalan, no? Paano ba dapat parangalan itong si Yahweh, no? Sabi dito, wag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Faraon at ng mga Ehipsyo, no? Wag na ninyong gayahin. Sabi dito, so they have the they have the knowledge kung papaano ba nagmatigas itong si Pharaoh, no? Napag-aralan po natin yung kahit yung unang pagmamatigas nitong si
si Pharaoh, no, sa Lord. Nakita rin po natin na napakarami pong mga ibinigay, di ba, na kalamidad sa Ehipto nang dahil po doon po sa pagmamatigas nitong si Pharaoh, no? Sabi dito, hindi ba't pinayagan na rin niyang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? So kung gusto ninyo ng kung gusto ninyo ng enough evidence, alalahanin nyo yung ginawa ng Diyos na ito ng Israel dito sa Egypt, no? Sa Egypt, kung papaano niya, 'di ba, binigyan ng mga salot ang Ehipto dahil sa pagmamatigas ng kanilang Pharaoh. Kaya, sabi dito, maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtratrabaho kahit kailan. So maganda yung kanilang dito nga nakuha ni David, 'di ba, yung isa sa mga isa sa mga ginawa po niya sa kaban ng tipan na naging sanhi, 'di ba, ng kamatayan ng isa sa kanyang doon sa isa na nag-hold, 'di ba, sa cart. Sino 'yon? Sino 'yon? Si Uzi, At sabi dito, ang piliin ninyo na magdadala dito sa kariton na ito, dapat bago yung kariton. So they can understand, no, na kung luma yung kariton, masisira yung kariton marahil sa kanyang paglalakbay, tapos baka magbigay pa ulit ito ng salot, 'di ba, para po sa mga Filisteo, no? Kaya sabi, bagong kariton para hindi na magka-problema. Walang problema, no? Lahat naman ng bago, no? Kapag bago yung pagkakagawa, dapat siguraduhin nila, no, na bago at matibay, no? At sabi dito, pumili kayo ng ng 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa nagtatrabaho kahit kailan. So yung plano po nila ng mga tao po na ito, ng mga Philistines, nandun pa rin yung hope nila, no, na itong Diyos ng Israel hindi siya yung gumagawa, no, doon po sa kanilang mga paghihirap. Sabi dito, ikulong ninyo ang mga guya at ipahila ang kariton sa 2 baka. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ng tipan ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Now, verse 9, tignan ninyo kung saan pupunta. Kapag dumiretso sa Bet-Shemesh, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Shemesh, hindi siya ang may kagagawan ng nangyayari sa atin, kundi nagkataon lamang. No? So hindi pa rin sila naniniwala sa kapangyarihan po nitong si Yahweh, na maaring nagkataon lang, no? They tried to do yung kanilang everything para mapatunayan lang na hindi si Yahweh yung gumagawa ng kanilang mga problema. Nagkataon lang. Nagkataon lang na nangyari, 'di ba, ito sa kanila. Pero yung mga ganitong mga testings madalas maging sa kapanahunan po na ito, hindi na ito umuubra. Di ba? Yung parang sinasabi na papakiramdaman ko kung okay, di ba, yung mga ganon, kung ganito yung mangyayari, paano kung hindi? Pero sa kapanahunan po na ito, pinakita po ng Diyos, di ba, yung kanya pong kapangyarihan. Kasi yung tendency ng dalawang nagpapasusong baka? Hindi sila lalakad Kasi hahanapin nila yung kanilang anak. Magkakagulo, no? Magkakagulo yung
magkakagulo yung kanilang pagkikerry dito sa kaban ng Diyos. Kasi nga wala yung kanilang mga anak. No, nakakita na po ba kayo ng bakang nanganak? Lagi po niyang hinahanap, 'di ba, yung kanyang anak. No, hindi mo yan maihiwalay, no? Mag-iingay yan kapag kinuha mo, 'di ba, yung kanyang anak. Pero ang ginawa po ng mga ng mga Filisteo na ito, ikinulong nila yung mga guya, 'di ba? At itong dalawang baka po na ito ay kanila pong palalakarin without guide, no? Walang guide. So paano mangyayari 'yon? No? Paano mangyayari 'yon? Pero makikita po natin ang pagkilos, 'di ba, ng Diyos sa kanila. Kumuha nga silang dalawang babaeng baka na may guya, ipinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Bet-Shemesh. Umuunga pa ang mga ito habang daan. Maintindihan natin yung mga baka, mga kapatid. Di ba, na umuunga-unga lang talaga sila kasi hinahanap nila yung kanilang anak. Or kaya tinatawag nila yung kanilang anak. At hindi lang talaga po pwedeng magtutuloy-tuloy sila, 'di ba, sa paglakad. Na alam mo yun, na without seeing kung nasaan yung kanilang mga anak. Pansinin mo, ewan ko po sa inyo kung kayo po ay nakapag-alaga na, 'di ba, ng kahit yung kalabaw man lang. Hahanap-hanapin niya talaga yung kanyang anak eh. 'Di ba? Kahit palalakarin mo yan, lilingon-lingon lang talaga yan at hahanap-hanapin niya yung kanyang anak. So maintindihan natin, no? Kasi kahit yung instinct ng mga hayop na ito, 'di ba? Alam nila na may pinapasuso sila. Alam nila na meron silang mga anak o meron silang anak, no? At napakaganda na isinulat din sa atin ng scripture, 'di ba, na umuunga pa sila habang daan. At alam nila yung direction ng kanila pong pupuntahan, no? It is yung power ng God, yung nakikita po natin dito, na yung dalawang ina na ito na mga baka, sumusunod po sila doon po sa instruction ng God na pumunta kayo sa Bet-Shemesh, no? Nakaka-amaze lang kasi sa power ng Lord, 'di ba? Nag-o-obey maging yung wind, nag-o-obey yung nature, 'di ba, sa power ng Lord, sa word ng God. Maging yung mga baka na ito, nag-obey sila, 'di ba? Sa word ng Lord. Na pumunta kayo sa Bet-Shemesh, walang nagturo, walang guide. Pero makikita po natin na yun po yung location, 'di ba, na dapat po nilang puntahan. Na yung nature nag-o-obey. Yung sino pa yung mga nasa scriptures, no, na makikita po natin na yung mga creations, 'di ba, ng God, yung tubig, pag sinabi niyang bumukal ka, bubukal, mag-stop ka, magi-stop. Yung ulan, pag sinabi niyang umulan, uulan. Pag sinabi niyang mag-stop, magi-stop. No? Grabe yung nature sa pagsunod, no, sa God, no? Sa pagsunod sa Panginoon, no? Kahit yung donkey, pwede siyang magsalita, 'di ba? Napapagsalita, 'di ba, ng Diyos. Kahit yung sinakyan, 'di ba, ng Panginoong Hesus when he enters yung sa Jerusalem, no? Hindi siya nagreklamo, no? Sinabi ng Lord, 'di ba, sa kanya na ikaw yung napili, donkey, 'di ba? Nasasakyan. Kasi very specific yung command ng Lord eh. Isasakay mo si Jesus, nag-o-obey yung donkey. Hindi pa yun nasasakyan, pero hindi siya
Wait lang mga kapatid, ang laki ng lamok. Ayun. Hindi niya inihulog, 'di ba, yung Panginoong Hesus? No? Dahil hindi pa nga yun, nakikita po natin, no, na maayos po, 'di ba, yung kanyang paglalakad. Nag-o-obey yung nature, nag-o-obey yung creation. Tanging tao lamang, 'di ba, yung masyadong mapagmataas, na kapag sinabi ng Diyos, ganito yung gagawin mo, sabihin niya, hindi. Pag sinabi ng Lord, maglingkod ka, hindi. Ayaw ko. Pag sinabi ng Lord, magbigay ka, hindi. 'Di ba? Grabing kalapastanganan ng ginagawa ng tao, 'di ba? In his disobedience or in her disobedience sa Diyos po na ito, no. Nakakatuwa yung dalawang baka, 'di ba? Makikita natin na they obeyed yung word ng God. They made themselves, 'di ba, na maging kasangkapan upang i-carry, 'di ba, yung kaban ng tipan ng Diyos, yung kaban ng Diyos, no, pabalik sa Israel. Nakakatuwa lang. Sabi dito, lumakad nga ang mga baka tuloy-tuloy sa Beth-Shemesh, umuungap ang mga ito habang daan, no. Kung kung i-compare natin sa buhay po natin, 'di ba, sa pagsunod po natin sa Panginoon, itong mga baka na ito as representation, 'di ba, ng ating pong mga sarili minsan. 'Di ba, minsan sa ating pagsunod, minsan may kirot, 'di ba? May kirot minsan na hinahanap natin yung maaring yung connections natin, 'di ba, sa family po natin, 'di ba, yung connections natin sa mga mahal natin sa buhay, yung mga maiiwan natin, 'di ba, sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero nakakatuwa, no? Yung mga baka po na ito, nagtuloy-tuloy po sila, 'di ba, sa pagsunod po nila doon po sa word, 'di ba, ng God, na dalhin ninyo yung kaban, dalhin niyo yung ark, 'di ba, sa Beth-Shemesh. Kung yung dalawang baka na ito nag-obey, nakakahiya naman yung tao, diba, na hindi mag-obey, diba, sa Panginoon, no? Sabi dito, ang mga ito ay hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Imposible lang talaga yun, dire-diretso sila. Impossible, without yung power ng God, without yung intervention ng Lord, hindi pwedeng ganito yung mangyari eh. Maaring yung isang baka, babalik at babalik yun eh. Hanapin niya, 'di ba, yung kanyang anak eh. Yung guya na iniwan niya. Pero hindi, dire-diretso po sila. Sinabi ng Lord, dalhin ninyo yung kaban ng tipan sa Beth-Shemesh, at dinala nila dire-diretso, walang liko-liko, hindi lumiko sa kanan, hindi lumiko, 'di ba, sa kaliwa. Tuloy-tuloy yung kanilang lakad, no. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Beth-Shemesh. Sabi dito, ang mga ito hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Beth-Shemesh. So tinitignan nila anong mangyayari, dito po sa kaban ng Diyos, no, na pinakerry po nila sa dalawang baka. Nagaani noon ng trigo ang mga taga Beth-Shemesh, at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. 7 buwan ito na hindi nila nakita, or 7 buwan na hindi nila kasama itong kaban ng tipan na ito. So, automatically, di ba, yung kaban ng tipan ay maaring pag nasinagan po ito ng araw, talagang kikinang yon. Ma-identify mo lang talaga kasi made of gold ito eh. Di ba? Napakaganda po ng pagkakagawa po nito. So, grabe po yung tuwa nila na ibalik yung kaban ng tipan. Isa sa mga nakaka-amaze lang na ugali po ng mga Israeli. Di ba, kung ano yung talagang kanila, kinukuha po nila, no? Kahit yung dead body, 'di ba? Hindi po pwedeng hindi nila yun kunin. Grabe po yung
yung pagtatrabaho po nila, no, para makuha kung sino yung kanilang mga residents, 'di ba? Yung mga resident ng lugar po na ito, no. Talagang naalala ko yung sa Lebanon, yung dalawang soldier, patay na yun eh. 'Di ba? Pero kinuha pa rin nila in exchange dito po sa mga napakarami pong mga prisoners din sa kapanahunan po na yun, yung mga sabi nila mga terrorist din, mga terorista din, no. So ito, grabe lang yung tuwa nila, no, kasi bumalik na sa kanila yung kaban ng tipan, no, yung kaban ng Diyos. At sabi ito, ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue na taga Bet-Shemesh. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Hindi na nakauwi yung 2 baka. Hindi na nakauwi sa kanilang mga anak. No, nakakalungkot naman yung nangyari sa kanila. Pero nagamit po yung kanila pong buhay doon po sa will, 'di ba, ng Diyos, at na-offer yung kanilang buhay, 'di ba, sa Panginoon, no? That's really important, na kahit naman po sa atin sa buhay po natin na ito, 'di ba, maaring sa buhay at sa kamatayan, kung kay Lord naman ito nagagamit, hindi ito masasayang, no? May kapakinabangan sa paglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos sabi dito, kinuha ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw ring iyon, ang mga taga Bet-Shemesh ay naghandog kay Yahweh. Nang makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. No, nakita nila, nandun na yung kaban ng Diyos. Ito ang mga bayang pinagukulan ng mga gintong bukol. Ito ang mga bayang pinagukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ashdod, Gaza, nandito yung Gaza, Ashkelon, Gat, Ekron. Nandito pa yung mga lugar na ito. Ang 5 dagang ginto naman ay para rin sa 5 bayang ito at sa lupaing sakop ng 5 haring Filisteo. At hanggang ngayon, naroroon pa sa bukid ni Josue sa Bet-Shemesh ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ng tipan ni Yahweh bilang saksi sa lahat ng nangyari. No, magandang makita rin natin yung lugar na ito, kung nandyan pa. No, sabi dito, may 70 taga Bet-Shemesh na nangahas na sumilip sa kaban ng tipan, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. No? So recorded ito 70, 70 na katao. Yung gusto, kayang nandun sa loob? 'Di ba? Yung curiosity nila, yun po yung nag-lead sa kanilang kamatayan. Nagluksa ang mga taga Bet-Shemesh nang makita nilang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. So napaka-sacred kasi, napaka-holy kasi ng lahat ng sinasabing holy ng God, hindi pwedeng pangahasan, 'di ba, ng tao. Yung pag-disrespect doon po sa area po na yon, ito po yung nag-lead sa kanilang kamatayan. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at ito type ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.